Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Jen Macon A. Liching, Bachelor of Secondary Education, Major in Science. So, aking pagpapatuloy ang pelikulang El Presidente ni General Emilio Aguinaldo. So, ang pelikulang El Presidente ni General Emilio Aguinaldo ay naglalarawan ng isang kritikal na panahon sa kasaysayan ng Pilipinas, ang panahon ng rebolusyon at pagtatag ng unang republika. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga tagpo sa pelikula, makikita natin ang mga pahiwatig sa kinabukasan ng bansa, partikular na sa uri ng pamamahala at ang pagsunod ng mga mamamayan. So, una na dito ang kinabukasan ng pamamahala. Ang pelikula ay nagpapakita ng mga hamon sa hinaharap ni General Emilio Aguinaldo bilang unang pangulo ng bansa. Ang mga ito ay kinabibilangan ng panloob na alitan, pagkukulang sa mga armas at kagamitan, at ang interbensyon ng mga dayuhan. So dito muna tayo sa panloob na alitan. Sa panloob na alitan, ang mga paksyon sa loob ng katipunan tulad ng magdalo at magdiwang ay nagdudulot ng di pagkakaunawaan at karahasan. So, ang pagpatay kay Andres Bonifacio ay isang malinaw na halimbawa ng mga panloob na tunggalian na nagbanta sa pagkakaisa ng rebolusyon. So dito naman tayo sa pangalawa, ang pagkukulang sa mga armas at kagamitan. Ang kakulangan sa mga armas at kagamitan ay nagpahirap sa mga Pilipino na labanan ang mga Espanyol. Ang mga tagpo sa pelikula ay nagpapakita ng mga Pilipino na naglalaban gamit ang kagamitan na gawa sa kahoy at kawayan lamang. So ang panghuli naman dito ay ang interbensyon ng mga dayuhan. So ang pagdating ng mga Amerikano ay nagdulot ng bagong hamon sa bagong republika. Ang mga tagpo sa pelikula ay nagpapakita ng pagbabago ng mga alyansa at ang pagsisimula ng isang bagong digmaan. Ang mga tagpong ito ay nagpapahiwatig na ang kinabukasan ng pamamahala sa Pilipinas ay puno ng mga hamon at panganib. Ang mga pagkakaisa at ang kakayahan ng mga Pilipino na harapin ang mga panlabas at panloob na banta ay pagiging susi sa tagumpay ng bagong republika. So dumako naman tayo sa pangalawa, ang pagsunod ng mga mamamayan. Ang pelikula ay nagpapakita ng iba't ibang reaksyon ng mga mamamayan sa pamumuno ni Aguinaldo. Kabilang na dito ang pagmamahal at pagsuporta, pagdududa at pag-aalinlangan at ang paglaban at paghihimagsik. Sa pagmamahal at pagsuporta, maraming mga Pilipino ang nagpakita ng pagmamahal at pagsuporta sa kanilang bagong pangulo. Ang mga tagpo sa pelikula ay nagpapakita ng mga mamamayan na nagtitipon upang makinig sa mga talumpati ni Aguinaldo at nag-aalok sa kanilang suporta sa rebolusyon. Pangalawa naman ang pagdududa at pag-aalinlangan. Ang ilang mga Pilipino ay nagdududa sa kakayahan ni Aguinaldo na pamunuan ang ating bansa. Ang mga tagpo sa pelikula ay nagpapakita ng mga tao na nagtatanong sa mga desisyon ni Aguinaldo at nagpapahayag ng kanilang pag-alala sa kinabukasan ng bansa. Dito naman tayo sa paglaban at paghihimagsik. Ang ilang mga Pilipino ay naghimagsik laban sa pamumuno ni Aguinaldo. Ang mga tagpo sa pelikula ay nagpapakita ng mga tao na nag-aaklas at nagsisikap na ibagsak ang pamahalaan. Ang mga tagpong ito ay nagpapakita sa pagsunod ng mga mamamayan sa kanilang mga pinuno ay hindi hindi laging madali. Ang pagtitiwala at pagkakaisa at ang kakayahan ng mga pinuno na kumilos para sa kapakanan ng kanilang mga nasasakupan ay mahalaga na pagtataguyod ng isang matatag na pamahalaan. So, dito naman tayo sa konklusyon ng pelikulang El Presidente ni General Emilio Aguinaldo. Ang El Presidente ni General Emilio Aguinaldo ay isang pelikulang nagpapakita ng mga hamon at mga pagkakataon na kinaharap ng mga Pilipino sa panahon ng rebolusyon.
Ang pelikula ay nagsisilbing paalala sa kahalagahan at pagkakaisa, pagmamahal sa bayan at ang pagiging matatag sa gitna ng mga pagsubok. Ang kwento ng pelikula ay nagpapakita na ang pagtatayo ng isang matatag na bansa ay isang mahaba at mahirap na proseso at ang pagsunod ng mga mamamayan sa kanilang mga pinuno ay hindi laging madali. At ang pang-apat naman dito ay ang refleksyon sa pelikulang El Presidente. So bilang isang manonood sa pelikulang El Presidente ni General Emilio Aguinaldo, ang pelikula ay nag-iiwan sa akin ng diwang kamalayan sa kasaysayan ng aking bansa. Napatunayan ko ang kalagahan ng pag-aaral ng ating nakaraan upang mas maunawaan ang ating kasalukuyan at ang ating kinabukasan. Bilang isang anak, naiisip ko ang mga sakripisyo na ginawa ng aking mga ninuno upang makamit ang kalayaan. Naging inspirasyon sa akin ang kanilang katapangan at dedikasyon sa kanilang bansa. Bilang isang mapagmalasakit na kapwa naman, naisip ko sa Naisip ko ang pangangailangan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa pagtataguyod ng isang mas mahusay na lipunan. Ang mga tagpo sa pelikula ay nagpapakita na ang mga panloob na alitan ay maaaring magpabagsak sa isang bansa. At ang panghuli, bilang isang Pilipino, nararamdaman ko ang responsibilidad na mag-ambag sa pag-unlad ng aking bansa. Ang pelikula ay nagpapakita na ang pagtatayo ng isang matatag na bansa ay isang patuloy na proseso at ang bawat isa sa atin ay may papel na gagampanan na makamit ang ating mga pangarap. At dito lang po nagtatapos ang pelikulang El Presidente ni General Emilio Aguinaldo at maraming salamat.